everyone! Sa video na ito na pinamagatang Paano mag-apply ng Family Visit Visa sa Denmark ngayong 2024 Part 2 ay aking ipagpapatuloy ang naging resulta ng aming pag-a-apply ng Schengen Visa base sa aming sariling karanasan. May waiting period kasi sa ganitong kategorya ng Family Visit Visa application sa Danish Embassy, kaya as soon na natanggap namin ang resulta ay nakahanda na kami na i-share ito sa inyo. Kaya kung bakit na-approve o na-deny ang resulta ng aming Schengen Visa application ay tanging Danish Embassy lang ang nakakaalam. Basta, binigay namin ang mga requirements sa BFS Global para sa short-term stay o private visit visa application o di kaya ay family visit category, kami nabibilang. Inayos namin at pinagsama-sama ang requirements na hinihingi ng Danish Embassy at ng BFS Global para wala na kaming makalimutan. First time kasi kami nag-apply ng ganito, kaya nalilito kami sa simula. Yung aplikante kasi madami siyang bakit na tanong. Bakit daw sa BFS isasubmit ang mga requirements at hindi diretso sa Danish Embassy? Bakit nga ba? Kasi ang BFS Global ang nagsisilbing partner ng Danish Embassy sa pagproseso ng mga visa application form. Kaya sa kanila ay sinasubmit ang mga visa applications at pati na rin ang mga ibang dokumento at sila na din ang nagpo-forward ng mga ito sa mga embassies for processing. Hindi kasi basta-basta pwede dumirekta sa mga embassy ng visa application, maliban na lang kung may exclusions. At kung mayroon mang mga exemptions o mga pagbabago, siguradong ibabalita nila ang mga ito sa kani-kanilang mga embassy websites. Ito nga pala ang mga listahan ng mga dokumentong ipinasa namin sa BFS Global for Family Visit Visa application namin. BFS Global email confirmation ng inyong visa application appointment sa kanilang address na malapit sa inyo sa Makati, sa Cebu o Davao. Cover letter of your online visa application. Philippine passport. Dapat valid pa rin siya minimum ng 3 months bago bumiyahe papuntang Schengen country. 1 passport size photo with white background and not older than 6 months. Photocopy of original passport, bio page, news page with visas and stamps and in color. Travel medical insurance with coverage of 30,000 euros. Photocopy of round-trip flight airline reservation. Reservation lang ho ito, hindi pa ticket. Invitation ID from your host. Dahil online invitation ang ginawa ng host, ay invitation ID lamang ang ibinigay sa aplikante para ilagay niya ito sa kanyang visa application online. Hindi na kailangan ng paper document at mas mabilis ang processing ng application dahil diretso na sa embassy ang invitation at madali na maimbestigahan ito ng embassy. Evidence of host residence in the Schengen area. Passport bio page of the host. Kung hindi pa Danish citizen, kopya ng residence permit at kopya ng passport. Ayan, photocopy of the host passport. Proof of relationship. Birth certificate at marriage certificate ng aplikante at sponsor. Dapat may QR code. Hindi na kailangang i-authenticate ng DFA sa pamamagitan ng apostille o red ribbon. Kung short stay o family private visa lang naman. Kailangan din ang photos of the applicant and host together. Yung dalawa lang kayo sa picture, mas mabuti yon kaysa sa group picture. So, avoid group picture at mas maganda na kayong dalawa lang ang nasa picture, yung applicant at yung host. Original bank certificate. Ito ay dapat mayroon ang aplikante dahil itong katibayan na kayang suportahan ng aplikante yung kanyang sarili financially sa kanyang paglalakbay.
May mga supporting documents din na posibleng hingin ng Danish Embassy kung kinakailangan. At kung kinakailangan ay maaari rin kayong hinga ng supporting documents ng BFS Global kaugnay sa inyong ina-applyan na Schengen Visa application. Ito ay ang photocopies of previous passports for the past 3 years, photocopy of marriage certificate if applicable, photocopies of birth certificates of your children if applicable, proof of occupation, if a student, certification of enrollment from the school and school ID, hotel bookings, photocopies of own means and properties if applicable. Kung may tanong kayo dito, paki-comment na lang sa ibaba. Ang mga ito ay hihiligin sa inyo ng embassy na ipasa sa loob ng 5 araw mula sa araw na isinabit ninyo ang inyong visa application. Kapag hindi ito natanggap ng Danish Embassy o ng embassy sa loob ng 5 araw, ay didesisyonan nila ang inyong application base sa mga papeles na ipinasa ninyo sa kanilang opisina o sa BFS. Kaya, para hindi na kayo pabalik-balik, dalhin na ninyo lahat ang mga dokumento na kakailanganin ninyo. So, balik na tayo sa resulta ng Schengen Visa application namin. Ipinail namin ang aming application noong May 31, 2024. Ang naging resulta ng aming visa application ay Schengen Visa Refused! Well, syempre malungkot ang aplikante namin. Sayang talaga. Kasi nga excited na ako magplano ng papasyalan namin. Pero ganyan talaga ang buhay. Weather lang yan. May tamang panahon para dyan. Sa susunod ay gagawa ako ng video at aking ikukwento ang aming pagsusuri, reaksyon at opinyon kung bakit na-refuse ang aming Schengen Visa application. Masosorpresa kayo at mapapaisip kung bakit. Kung gusto nyong malaman kung ano ang naging basehan ng desisyon, comment kayo ng oo sa ibaba. Hintayin ko kayo. Okay na? Sige, salamat! Abangan ninyo ang susunod naming video at mag-subscribe na rin kayo. Kasi ang nangyari sa amin ay pwede rin mangyari sa inyo. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!